Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at eto na nga, may masamang balita po no, dito kay Congressman Martin Romualdez mga kababayan. Grabe, nagulat po ang lahat dito sa masamang balita na to. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. At syempre shoutouts tayo sa mga followers at subscribers po natin. Okay, so eto na mga kababayan, no, meron pong masamang nangyari o masamang balita no, dito po kay House Speaker Martin Romualdez mga kababayan. No, medyo nagkagulo po sa Kongreso no, nang umalingaw-ngaw ang balita na to. No, ito po yan mga kababayan. No, matapos po ang nangyaring coup no, at dito po sa Senado at tinanggal po no, itong si Senate President Chis Escudero, mukhang magkakaroon din po ng coup dito sa House of Representatives mga kababayan. At yung mga bali-balita dati no, noong mga nakaraang araw na nagkakaroon nga daw po ng coup sa Senate at sa Congress, nangyari na po sa Senado at napatalsik na po si Senate President Chis Escudero. No, at ngayon naman ay usap-usapan no, at umuugong no. Ito pong coup dito rin naman sa House of Representatives, mukhang mapapatalsik din po no, itong si House Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Okay, so ito, panoorin natin yung balita na yan mga kababayan. Alright? Pero syempre bago yan, no, maraming salamat sa lahat ng mga followers natin. Alright, so tara, let's go. Ang mga kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez sa issue ng umano'y posibleng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ang ibang kongresista naman, iba-iba ang pahayag. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa. Hi Mavic, may posibilidad nga ba talaga na mapalitan si Speaker Romualdez? Grabe Corina, tila ayaw pahuli ng Kamara sa Senado matapos na umugong dito sa Kongreso ang umano'y pagpapalit din ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Grabe mga kababayan, no, matapos nga sa Senate, no, ngayon sa House of Representatives naman, alam nyo mukhang yung mga kongresista at mga senador, mga kababayan natin, talaga namang mulat na. No, ayaw na nila no, ng mga korupsyon, lalo't sumabog no, itong issue ng flood control project o flood control scandal na to mga kababayan. 'Di ba? Talagang maraming mga nadawit, unang-una na nadawit yung mga kongresista. Well, hindi naman natin sinasabing lahat po 'yon, no? Involved dito sa flood control project mga kababayan, dahil nagpaalaga na nga 'di ba, yung mga binanggit no, nitong si Diskaya, 'di ba? So ngayon syempre gusto ng pagbabago ng House of Representatives, mukhang gusto rin nilang patalsikin no, itong si House Speaker Martin Romualdez. Please raise your right hand and repeat. Matapos ang fourth wave na kudeta sa Senado na muling nagbalik kay Senador Tito Soto bilang Senate President at sa gitna ng pagkakadawit sa ilang mambabatas sa flood control scandal, tila namimiligro na rin daw ang palitan sa liderato ng Kamara. Umuugong na posibleng sumunod na palitan si House Speaker Martin Romualdez matapos kaladkarin ng isa sa mga contractor sa issue. Binanggit kasi siya ni Curly Diskaya sa Senado na umano'y kasama sa nakikinabang sa kitaan sa mga proyekto sa DPWH. Pero sa pagdinig ng Kamara, binawi ni Curly ang pahayag niya sa Senado. Diba mga kababayan? Sinungaling talaga to si Curly Diskaya mga kababayan. Tama yung sabi ni Vico Soto, ni Mayor Vico. No, ang target nila, o gusto nilang gawin, guluhin no, yung investigasyon mga kababayan, para hindi na matuloy no, itong investigasyon na to sa flood control projects na to. No, ginugulo nila mga kababayan yung kwento. 'Di ba? Sasabihin nila sa Senate ganito, sasabihin nila sa Congress ganito. Magkaiba mga kababayan 'Di ba? Halatang nagsisinungaling
gusto ko imparting din kay Speaker po at saka kay Saldi ko na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Wala raw siyang koneksyon kay Romualdez. Pinagbasehan lang daw ni Diskaya ang mga kausap niyang politiko na humihingi ng parte umano ni Romualdez sa proyekto. Pero ang tanong, sapat na nga ba itong dahilan para magbago ang liderato sa Kamara? Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, noong 1 linggo pa raw may mga nagtatanong na sa kanya kung may sapat na numero para mapatalsik na ng tuluyan si Romualdez. Nababahala na raw kasi ang mga mambabatas sa kinakalabasan ng pagdinig sa flood control scandal. Lumala pa ng kinanta ng mga Diskaya ang ilang kongresista sa anomalya. Sa panayam ng Billionaire News Channel sa ilang mambabatas, may mga nagkumpirma at may mga nagdeny sa isyong ito. Sa isang text message, sinabi ni Negros Occidental 3rd District Albi Benitez na public office is a public trust. Sinundan niya ito ng isa pang text message, kung wala ng tiwala, dapat na anyang umalis. Isa si Benitez sa sinasabing contender sa pagka-speaker, bukod pa kay House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Pero kung si Tiangco ang tatanungin, hindi lang daw dapat speakership ang palitan, kundi ang buong liderato ng Kamara. Maging si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kinumpirma niyang matagal nang may nangyayaring gapangan sa pagbabago ng House leadership. Pero inamin niyang wala pang kumakausap sa kanya. Todo iwas naman sa issue ang mga kaalyado ni Romualdez, gaya ni Deputy Speaker J.J. Suarez na ilang beses niyang sinabing walang ganitong issue at hindi anya mangyayari ito. Itinanggi rin ito ni Infra Committee Chair at Bicol Saro Representative Terry Ridon. I don't think there's a leadership change. Nanatol. Totoo man o hindi ang umano'y planong kudeta sa Kamara, ang tanong, napapanahon na nga ba ito at sino ang tunay na makikinabang dito? Sa isang panayam kanina, Corina, ay inamin itong si House Deputy Speaker Paulo Ortega na may mga kongresistang nakakatanggap ng tawag mula sa di kilalang tao at nangangalap ito ng suporta para sa House Speakership ni Congressman Toby Tiangco at Congressman Albi Benitez. Pero sabi ni Ortega, mananatili ang liderato ni House Speaker Romualdez at katunayan yan, kaninang umaga ay nagkaroon ng pagpupulong ang House leaders at si Romualdez at doon ay tiniyak nila na buong-buo ang kanilang suporta at tiwala kay Speaker Romualdez. Samantala, si Congressman o Cavite Congressman Kiko Barzaga ay nag-resign na sa kanyang partidong National Unity Party o NUP at sa mayorya sa Kamara dahil sa umano'y pagbibintang sa kanya na siya daw ay nangangalap ng pirma at nag-iikot para makakuha ng pirma para sa pagpapatalsik ni kay House Speaker Romualdez. Maring itinanggi ito ni Barzaga at sinabi niyang dahil sa kanyang pagkadismaya ay siya'y nag-resign na lamang sa kanilang partido at mananatili siya sa minorya. Pero ang gusto niya ay manatiling paimbestigahan si House Speaker Romualdez dahil naniniwala siyang may alam si Romualdez sa maanumalyang flood control projects ng DPWH. Corina? Okay, so Mavic, ito ay, well, it's a numbers game, sabi nga nila, no? At sa ngayon, depende yan kung gaano karaming senador o bilang ng mga senador ang boto pa rin kay Speaker o hindi, o kung magkakaroon ng gapangan na hindi niya nalalaman. Sa ngayon, wala pa tayong mga numero, ano? Wala pa, sa ngayon, Corina, nananatili pa rin daw yung numero na 255, if I'm not mistaken. Ito yung boto na bago magbukas ang, ang 20th Congress out of 315 na congressmen, Corina. Okay, so aantabayanan natin ang mga susunod na pangyayari. Maraming salamat. Alright, so yung mga kababayan, no? So, ugong-ugong pa lang at hindi naman na sinasabing papalitan talaga itong si Speaker Romualdez. Pero hindi natin masasabi dahil ganyan-ganyan yung nangyari sa Senate. Nagkagulatan na lang. Kaya nga nag-iyakan yung mga didilis.
No? Samantala, itong isama na rin natin to, mga kababayan, si Magalong, Mayor Magalong, mga kababayan, no? Meron daw pong sindikato, no, diyan sa flood control anomaly. No, yan, mga kongresista raw, mga kababayan. Walang dudang pangunahing sindikato sa flood control anomaly, mga kababayan. Ayon po yan, no, dito kay Mayor Magalong. Okay, so panoorin din natin to at ating alamin. Marami sa kanila involved, no? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga mambabatas na sangkot sa sindikato na nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Isang palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Ayon sa punong lungsod ng Baguio, ito ay dahil karamihan ng sangkot ay mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pinuna rin ni Mayor Magalong ang aniyay sindikato sa pamimili ng mga mambabatas ng district engineer. Kasi kalimitan, alam nyo naman yung district engineer, sino namimili dyan? Ang namimili naman dyan yung mambabatas, hindi naman si Secretary DPWH. Kasi ganyan na naging kalakaran. Bakit sila nagmimili? Kasi nga nandun yung complicity, nandun po yung sindikato. No? Kaya sa atin po, paano natin ma-address to? Again, the principle of transparency. Kamakailan naman ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Senate Blue Ribbon Committee si Mayor Magalong. Bagamat naniniwala ang alkalde na mas may kredibilidad ang investigasyon sa mataas na kapulungan, nais pa rin niyang humarap sa Kongreso na aniyay sentro ng usapin. So marami nagsabi sa akin na, ay Mayor, kawawa ka lang dyan sa House, puputaktiin ka. Sabi ko, alangan naman ako hindi pupunta sa na ako pupunta sa House na wala akong bala. Siyempre nakaprepara din ako, no? Kaya, I am a soldier, no? And I came from a tactical unit. So, I'm prepared to go to the battlefield. Giit pa ng punong lungsod, napakahalagang magkaroon na kaagad ng independent commission na mag-iimbestiga sa issue at masisiguro na magiging malaya ito sa impluwensya ng politika. Itinanggi naman ng alkalde na kumpirmadong kasama siya sa binubuong independent commission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May issue kasi dyan na nire-raise katulad yung sinabi ni Yusek Claire na palagay niya from her personal perspective, sabi niya kung pwede sa commission dapat walang politiko. Nagkataon naman na politiko ako, so kumbaga parang wala na ako sa qualification. So I would accept that. Binigyang diin ng opisyal na dapat kilalanin ng lahat ang mga personalidad na itatalaga ng Pangulo sa bubuuing Independent Commission upang maisakatuparan ang pangakong mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Mia Alonso. Yan mga kababayan, no? Pero ako honestly, pagkasa ganito, yung usapin na yan sa Independent Commission, siguro talaga dapat walang politician o walang politiko, mga babayan, no? At at the same time, yung mga ilalagay talaga dapat yung may alam, yung marurunong. Nakagaya niya sila Architect Palafox para mga ganong klase, mga babayan. Diba? Kaya lang, hindi mo naman maano yung mga independent na personal. Bagay yung personalidad na mga pribado, hindi mo naman basta mahahatak sa mga ganyan. Otherwise, mapapakiusapan. Pero para sa akin, talaga dapat, mga ano yan, mga hindi konektado sa gobyerno, no? Para mas mahirap, no, na makausap yung mga tao na yan. Diba? So, ano masasabi niyo dyan, mga babayan? No? I-comment na lang po sa ibaba niyo mga opinion at ating pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and health.